pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Kaibigan, kapag ka pong nangangaral at tagapagturo sa inyo, ay ang paliwanag, bahala na yan. Basta't meron ka namang isa sa 7, naiintindihan nung balik tayo sa ating Panginoong Diyos. Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa gabi ito. Magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay via internet at via television. Salamat po ng marami sa inyong pagsama sa amin sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay na ating tema sa loob ng mahigit 2 linggo, ang tanging pag-asa. At sa gabing ito ay pag-aaralan natin partikular ang bahagi ng pag-asa na mga tanda ng pag-asa. Muli po namin kayong inaanyayahan sa pagbuklat ng banal na kasulatan at atin pong hahanapin doon sa mga pahina at mga sitas ng banal na kasulatan ang mga tanda ng pag-asa. Ang inyong nakikita sa screen ay ang bundok ng Sinai. Diyan sa bundok ng Sinai, ipinigay ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos. Kagabi ay pinag-aralan natin ang may kinalaman sa 10 utos. Inisa-isa natin ang mga nilalaman ng 10 utos at kung anong ibig sabihin nito sa ating buhay. Sa gabing ito, partikular nating pag-aaralan yung pang-4 na utos. Exodus chapter 20, verses 3 to 17. Ang sabi sa ika-4 na utos ay ganito, alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw niyang anak lalaki ni babae. Itong pang-4 na utos ay mahalaga sapagkat ito ay tumutukoy sa relasyon nating mga tao sa Panginoong Diyos tungkol sa ating sinasamba at tungkol sa sumasamba. Sa gabing ito, tutuklasin natin, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang ilang napakahalagang mga bagay. Alin ba ang araw ng Sabath? At alin sa mga araw natin ngayon ang araw ng Sabath na ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na dapat nating ipangilin? At bakit dapat nating ipangilin ang araw ng Sabath? Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa simula pa lang ng paglalang. Sabi ng banal na kasulatan sa Heneses Kapitulo 2, talatang 3, nayari ng Panginoon ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. Ibinalik tayo sa kaisipan ng paglalang at hindi lamang nagawa o nayari ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang nilalang. Sumunod ang mga salitang ito at ng ika-7 araw matapos mayari ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginawa at nagpahinga sa ika-7 araw sa madlang kanyang ginawa. Ibinabalik tayo sa isang payak na katotohanan na tayo ay hindi mga galing sa putok sa buho o di kaya naman ay galing sa unggoy. Ang Sabath, ang pangingili ng Sabath ay isang mahalagang palatandaan ng pagkakakilanlan ng ating manlalalang. Tayo ay nilalang sa wangis ng ating Panginoong Diyos at bilang tanda ng paglalang sa atin ng ating Panginoong Diyos ay ipinapangili natin ang araw ng Sabat. Ang pangingili ng araw ng Sabat ay pagkilala sa Diyos bilang ating manlalalang at pinagmulan ng ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi tayo tsamba. Kinikilala natin kung saan tayo galing. Kinikilala natin ang sanglibutang ito sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng kulay, at nagkaroon ng tinatawag nating buhay. Lahat ng natatanaw natin dito sa lupa na maganda, lahat ng mga karagatan, mga tubig, mga bulaklak, lahat ng ito ay nilikha at nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ang kaugnay nito sa Sabat, sa tuwing nangingilin tayo ng Sabat, ay ating inaalaala ang Diyos na may lalang ng lahat ng ito. At hindi lamang inaalaala, kinikilala na ang Diyos ang may lalang ng lahat ng ito. May kakaibang taglay ang araw ng Sabath. Sabi sa Heneses Kapitulo 2, talatang 3, binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang nilikha at ginawa. Sa loob ng 6 na araw, hindi ito nagtataglay ng basbas ng Diyos. Sa loob ng lumipas na naunang 6 na araw,
hindi ito ipinangili ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ipinangilin, iningatang banal. Yung ikapitong araw lamang ang ipinagpahinga, ipinangilin, at ibinukod ng ating Panginoong Diyos matapos ang kanyang paglalang. Ang Sabbath ay araw na espesyal. Espesyal sapagkat nilagyan ito ng kakaibang katangian ng Panginoong Diyos na wala sa ibang araw. Maya-maya po ay makikita natin kung ano ang kahalagahan ng pagbubukod na ito ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos noon, ang sumunod na aklat, ang aklat ng Exodus Kapitulo 20, talatang 8, ay ipinakilala na nga na ipinag-uutos ng Diyos ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Napansin niyo ba yung salita sa pag-uutos may kinalaman sa pangingilin ng araw ng Sabbath? Ang sabi, alalahanin. Sapagkat marami ang makakalimot. At totoo nga, ngayon ay marami nang nakalimot tungkol sa tama at tunay na araw ng pangingilin. 6 na araw na gagawa ka at gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ng iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Bakit? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanan. Mga kaibigan at mga kapatid, ipapapansin ko po sa inyo ang dahilan na sinabi kung bakit ipinapangilin sa atin ang araw ng Sabat o ang ikapitong araw. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa. Ipinakikilala ng pag-uutos na ito na kung kinikilala natin ang Diyos bilang ating manglalalang, tayo naman ay dapat sumunod doon sa Kanyang sinasabi. Sinabi ng Diyos kung bakit niya ipinag-uutos ang bagay na iyon dahil siya ang ating manlalalang. At yung araw ng Sabbath, Kanyang pinaka-banal. Pagka sinabi mong pinaka, ito na yung rurok, sukdulan, doon sa mga araw na mararanasan natin araw-araw dito sa ating buhay. Noong lumang tipan, ang bayan ng Diyos ay pinapakain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mana. Yung mana ay umuulan galing sa langit. Galing sa langit, bumababa yung mana. Pero sa loob lamang ng 6 na araw, sila nakakapamulot ng mana. Pagpampitong araw na ang sabi sa Exodus Kapitulo 16, talatang 26, 6 na araw na iyong pupulutin. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabbath, hindi magkakaroon. May mga nagsasabi na wala kaming panahon para sa Diyos kasi Lunes hanap buhay, Martes hanap buhay, Miyerkules hanap buhay, Huwebes hanap buhay, Biyernes hanap buhay, Sabado hanap buhay. Sabi nila, Brad, pag nagpahinga kami ng isang araw, hindi na kami kakain. Mga kaibigan at mga kababayan, sa banal na kasulatan po, pinatunayan ng ating Panginoong Diyos, pagkasusundin natin ang kanyang banal na kalooban, nagbibigay siya ng sapat na pagpapala sa panahon na tayo'y naghahanap buhay. Sa panahon ay pinag-utos niyang tayo'y gumawa, binibigay niya ang pagpapala. At marami hong mga mananampalataya ang apektado pa rin ang bagay na ito. Kailangan nating sumampalataya doon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kung ang Sabbath ay takdang kapahingahan, wala ba tayong gagawin? Tayo ba ay matutulog na lamang at sabi nila, Sabat yan, pahinga. Kailangan na wala kang galaw-galaw. Kailangan nagpapahinga ka lamang. Ano ang gagawin kapag araw ng Sabbath? Ang sabi sa banal na kasulatan sa Leviticus 23:3, 6 na araw na gagawa. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabbath na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Alang-alang ho sa ating mga taga-subaybay na nasa ibang pananampalataya, ang araw po na banal na pagpupulong ay ang ikapitong araw o ang tinatawag nating Sabbath. Hindi po ibig sabihin na wala talaga tayong gagawin, na nakatigil lang tayo parang rebulto o matutulog lamang tayo. Kasi yung ibang mga kapatid at mga tao yung sinasabi, well, Sabat, pahinga namin yan, wala kaming gagawin. Sige, mangingiling kami ng Sabat, pero hindi kami magpupunta sa simbahan. Ang Sabat po ay hindi yung wala kang gagawin. Ang Sabat ay, sangayon sa banal na kasulatan, siyang banal na pagpupulong. Ano pa ang taglay-taglay ng Sabbath?
Ang sabi sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, talatang 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabath at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang Sabat ang pinakatanda ng Panginoon para maalaman natin na tayo'y sa Kanya at tayo'y Kanyang bayan at Siya ang ating Diyos. Hindi ba kapag kayo may damit, tinatandaan nyo, nasa inyo yon? Nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo, ang aking mga roommate ay puro mga nagpapastor din, kapwa ko. Kaya yung mga barong ko na uniforme sa kolehiyo at saka yung mga polo, ay nilalagyan ko ng pangalan sa ilalim, Igan. Yung t-shirt ko din na puti, nilalagyan ko din ng pangalan sa ilalim, nakalagay Igan. Pati tsinelas, kasi magkakapalit-palit eh. Di ba? Yung mga gamit nyo, tandaan nyo, di ba? Pag nakasalubong nyo, parang ano ko yun damit ko yun Ba't mo alam? Meron kang palatandaan. Yung anak nyo, kilala nyo ba? Kahit na maraming bata, bakit nyo makikilala? Meron kayong palatandaan. Sa amin pong probinsya sa Quezon, meron kaming mga kalabaw dati, nung buhay pa si tatay. At yung mga kalabaw pa naman, magkakamukha. Pag naghalo-halo na yung mga kalabaw, hindi mo na alam kung alin yung iyong kalabaw. Wala naman diyang nagdadamit na kalabaw, kaya hindi mo makikilala sa pamamagitan ng damit. Kaya ang ginagawa ng tatay ko nung araw, ay alam niyo ba yung panghiro? Yung mainit na bakal? Yung mainit na bakal ay inilalagay doon sa pig-i ng kalabaw. At pagkatapos ay nakalagay doon yung letter V. Kaya yun magsusugat doon sa pigi ng kalabaw. At pagka naghilom yung pigi ng kalabaw, nandun na yung letter B. Kahit humalo na siya sa mga kamukha niyang kalabaw. Alam ni tatay, ito yung kalabaw ko. Bakit? Merong tanda, mga kaibigan. Ganon din sa baka. Ang mga baka magkakamukha. Pero kahit na magkakamukha ang mga baka, may mga tanda yung mga may-ari ng baka. Alam niyo po ngayon, napakaraming relihiyon dito sa Pilipinas lamang. Sa buong mundo, libo na ang dami ng relihiyon. At wag ho kayong magtataka. Bawat isa, nag-aangkin sila, di umano ay sa Diyos. Alang sabi nila, sila ay hindi sa Diyos, kami ang sa Diyos, kami ang maliligtas, sila ay hindi maliligtas. Inaangkin ng bawat isa at nararapat naman sapagkat kapag hindi gayon ang kanilang ipinangaral, baka maaaring walang maniwala sa kanilang pangangaral. Pero ang sabi ng Diyos, meron akong tinandaan. Hindi yung bayang yaon ang mag-aangking sila'y sa Diyos. Yung Diyos ang nag-aangkin na siya ay kanyang bayan. Yung tanda ng ating Panginoong Diyos ay ang Sabath. Sapagkat doon sa pag-uutos ng Sabath, sinabing ako ang Panginoon mong Diyos, ako ang manglilikha ng langit at ng lupa. Para yan pong tatak ng Senado ng Pilipinas. Kapag ka nakita mo yung tatak ng Senado ng Pilipinas o ang tatak ng Pangulo ng Pilipinas, alam mo na may kredibilidad dyan. Di ba kapag ka sumusulat, kailangan ng tatak? Ano yung tatak? Letterhead. Kailangan may letterhead kasi kung baka mamaya, gawa-gawa lang ng kung sino-sino yan. Pero kapag ka nandun ang tatak, ang tanda ng ating Panginoong Diyos, ito ay nagpapatunay na ang bagay na ito ay totoo at hindi gawa-gawa lang. Ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay ang Sabath, ang ikapitong araw. Pansamantala, malinaw mga kaibigan at mga kapatid ko at mga taga-subaybay na ang ikapitong araw ang siyang ipinag-uutos ng Diyos para ipangilin. Hindi pa natin alam kung anong araw yon, basta ang alam natin ay ikapito. Okay ba kayo doon? So far? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ikapito. Hindi po sinabing alinman sa pito o bahala ka na, basta't meron kang isa, diyan sa pito. Mali po yun. Kaibigan, kapag ka po ang nangangaral at tagapagturo sa inyo, ang paliwanag, bahala na yan ka, basta't meron ka namang isa sa pito, naiintindihan na ng Diyos yan. Teka po, wag po kayong magmamadali na pumunta sa ganong konklusyon. Sapagkat hindi po sinabi ng Diyos na alinman sa pito, basta't may isa ka sa pito. Ang sabi ng Diyos, yung pito. Naalala ko yung kapitbahay namin, pinabili ng toyo, yung kanyang anak. Sabi niya, anak, bumili ka ng toyo kasi mag-aadobo si nanay. Yung anak naman, opo, inay. Aba, pagbalik ng anak, ang dala-dala mga kapatid ko ay Coca-Cola. Sabi nung nanay, di ba't pinabibili kita ng toyo? Bakit ang dala mo ay Coca-Cola? Wala daw toyo na eh.
Pwede din ito kasi kulay itim naman. Kamukha lang din yan ng toyo. Payag ba kayo? Pares nga naman kulay itim. Hindi, di ba? Pagka may sinabi, yun dapat ang ating susundin. At pag may kinalaman po sa relihiyon, hindi yung nagre-relihiyon ang nasusunod, kundi yung Diyos na nagtatag ng relihiyon. Amen? Sa panahon ng pagsamba, ang nasusunod yung sinasamba, hindi yung sumasamba. Ang nasusunod yung may lalang, hindi yung nilalang. Siya yung nag-i-schedule kung kailan siya dapat tatagpuin ng mga tao. Para kayong doktor. May mga taga-subaybay po tayong mga doktor at meron ditong doktor. May schedule yan. Sinang nag-i-schedule? Yung doktor, pasyente. Sasabihin ng doktor, pumunta ka sa ganitong araw. Pagka pinilit mo, sabi ng doktor, pumunta ka ng Martes. Sabi mo, pwede rin sigurong Lunes. Pumunta ka sa klinik ng doktor, Lunes, magkikita kaya kayo? Malamang hindi, kasi may schedule kayo Lunes. Mahalaga po na iginagalang natin ang sinabi ng Diyos. Kasi po, dito sa Metro Manila, dito sa Pilipinas, napakarami na po nating relihiyon. At saka na hindi mahalaga kung alin man yan sa 7. Kakulitan lang yan, ay kaguguluhan na pinipilit na 7. Hindi po. Hindi po ganun. Sabi ng Diyos, ika-7. Halimbawa, ganito. Kunwari kayo kakasalin. Di magarbo na, nandyan na yung kasalan. Ikaw ay nandoon na sa entablado at pagkatapos ay hinihintay mo ang iyong mapapangasawa doon sa entablado na ihahatid maaari ng kanyang mga magulang at ikaw ay kabang-kaba na. Halimbawang yung mapapangasawa mo ay 7 magkakapatid. Ang gusto mong pakasalan ay yung bunso. Yung bunso. 7 magkakapatid na babae. Nako, pagdating doon sa harap ng altar, di sire-seremonya, ang ganyan, sire-seremonya. Ay, ano ba't yung mga kinakasal? May nakatakip sa muka. Ano bang tawag ko doon? Belo, no? Belo. Itinatakip. Hindi natin alam kung itinatago ang puyat o nag-iiyak na mata ng bride. Hindi natin alam o baka suspense. Hindi natin masyadong alam yan. Pero may belo, no? So, hindi nakikita ng lalaki masyado kung sino yung kanyang kausap doon. Tapos ng seremonya, aangatin na ng lalaki yung belo na ganyan, no? Belo. Pagkatapos, pagbukas niya ng belo na ganon, ang lumabas, yung panganay. Ay, yung panganay, dual citizen na. Filipino citizen at saka senior citizen. 62 years old. O ano, papayag ka? Sasabihin mo ba na okay na din yan kasi ano naman, magkakapatid naman yan at saka isa naman yan sa 7. Papayag ko kayo? Hindi. Kasi ang gusto mo, yung pang-7. Kung ikaw nga na tao, maselan ka. Ang gusto mo talaga, yung pang-7. Yung Diyos pa kaya? At yung pang-7 na itinalaga ng ating Panginoong Diyos, hindi pwedeng kahit alin doon sa 7 kasi mapapariwara tayo at mamamali ang ating pananampalataya at ang ating relihiyon. Hindi po tama na kahit alin sa 7. Ang tanong, alam na natin, basta yun ang ika-7. Alin ba ang ika-7 araw? Ang tawag ho namin dati dito ay Exhibit A, Your Honor. Sa atin pong mga matalinong mga taga-subaybay, via internet at via television. Samahan niyo po kami sa isang matalinong pagtuklas kung ano ang sinasabi ng ating mga pag-aaral may kinalaman sa ika-7 araw. Exhibit A, kalendaryo. Kapag kayo ay mayroong mga kalendaryo sa inyong mga tahanan o sa inyong mga opisina, makikita nyo na ang pang-7 araw ay yung tinatawag nating araw ng Sabado. Ang pagbilang ng araw ay nagsisimula sa linggo o first day of the week. Pagkatapos, ang pang-7 araw sa inyong kalendaryo o ang panghuli ay ang Sabado. Ito ang 7th day of the week. Yan po ang inyong makikita sa mga kalendaryo. Ang Sabado ang pang-7 araw, ang linggo ang unang araw. Ang Sabado ay holiday. Ang linggo ay holiday. Ano yung holiday? Yung holiday ay noun, day of observance, festival, feast day, fete, fiesta, celebration, anniversary, jubilee. Para hong bukas. Ano bukas? Holiday. Kaya ang inaakala ng iba na yung linggo ay holiday, hindi po holiday. Yan ay parang fiesta. Siesta, wala kang trabaho, may pinagdiriwang na bagay. Yan po ang araw ng linggo. Sa Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England,
ay may mga nagsasabi marahil sa ating taga-subaybay na napalitan na po ang kalendaryo. Totoo po, noong 1582 ay napalitan ang kalendaryo mula sa Roman calendar papunta sa Gregorian calendar dahil nakita nila na mayroong mga pagkukulang doon sa pagtaya nila ng panahon. Pinalitan yung araw na sumusunod sa Miyerkules papunta doon sa Huwebes na ang sana ang kasunod ng Huwebes ay 5, yung Biyernes ay naging 15 o 15. Napalitan po yung petsa, pero yung pong pagkakasunod-sunod ng araw, siya pa rin. Ganito kasimple, ang sumunod sa Miyerkules, Huwebes pa rin. Ang sumunod sa Huwebes, Biyernes pa rin. At ang sumunod sa Biyernes, Sabado pa rin. Yung petsa po o date ang kanilang pinalitan. Ang Sabado pa rin ang ating appointment sa ating Panginoong Diyos. Exhibit B, mga kapatid ko at mga kaibigan, mga taga-subaybay. May 105 mga wika sa buong mundo ang gumagamit sa salitang Sabbath sa patungkol sa salitang Sabado. Yung salitang Sabbath ay salitang Grego na Sabaton. Sa Espanyol ay Sabado. Kaya po sa loob ng 333 years, tayo'y nasa ilalim ng Spanish conquistadores, hindi ba? Kaya marami tayong salitang Espanyol na akala natin Tagalog. Halimbawa, yung silya, hindi po yan Tagalog, ang silya. Ang silya po ay salitang Espanyol. Ano ang Tagalog sa silya? Upuan. Kung gusto niyo ng Tagalog sa amin sa Quezon, salungpuwit. Yung bintana, hindi po yan Tagalog. Espanyol po yan. Ang Tagalog po sa bintana ay durungawan. O, di ba? Lamesa, hindi po yan Tagalog. Ang Tagalog sa lamesa ay hapagkainan. Pero atin na lamang isinama sa ating bokabularyo. Kaya po yung Spanish word na Sabado, ang ibig sabihin ay Sabbath. Sa Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabado. Sa French, Samedi, Samstag, and so on and so forth. Ang ibig sabihin lang niyan ay Sabbath o Sabado. Meron pang mangungulit sa atin. Pagbibigyan po namin kayo, alang-alang sa pag-aaral natin ngayong gabi. May mga nagsasabi na, kayo naman, pinipilit yung Sabado, yung Sabbath. Ang linaw-linaw, ang nakalagay Sabbath. Hindi yan Sabado. Parang ganito ang sinasabi nyo. Bakit mo sinasabing yung water, danom, tubig? Huwag mong sasabihin na yung danom, tubig. Parang ganon ang sinasabi mo, pagka ayaw mong tanggapin na yung Sabbath ay Sabado. Yung danom, tubig din yon. Yung water, tubig din yon. Ano ba sa Bisaya ang tubig? Tubig? Oh. Yung tubig at saka tubig, siya rin yan. Yung chair at saka bangko, siya rin yan. Yung horse, kabayo din yon. Yung Sabat, Sabado din yon. Yan ang sabi sa pag-aaral natin ng mga salita. Exhibit C, Webster's Dictionary. At para sa bagay na ito ay lahat ng mga diksyonaryo na makikita po ninyo. Hinahamon po namin kayo. Merriam's Dictionary, Oxford's Dictionary, Dictionary ng mga Britannica na makikita nyo pong malaki mga dictionary. Tingnan nyo po. At ito lang ang sample natin, Webster's. Hindi po namin kapananampalataya si Webster. Ipagpapauna po namin sa inyo. Webster's, ang sabi ay ganito. Sunday, noun, sunda. The first day of the week. Nakakita niyo ho ba? Monday, noun, munda. The second day of the week. Ano itong sumunod? Saturday. The seventh day of the weekly cycle. Mga kaibigan, siguro naman po kayo ay makukontento sa ating source. Ano daw po ang Sunday o sunda? Sunda. The first day of ang unang araw ng sanglinggo. Ang Monday naman ay, hindi po unang araw ng sanglinggo, ang Lunes. Unang araw ng trabaho. Pero hindi po unang araw ng isang linggo. Ang Lunes ay pangalawang araw na sa isang linggo at ang Sunday o yung Saturday, Sabado ay pampitong araw ng isang linggo. Exhibit D. Sa atin hong mga kababayan na palaging nagpapasyon, tuwing mahal na araw. Hindi ho ba binabasa ito sa mga kubol?
sa mga baryo-baryo at meron pang mga pabasa sa mga kanto-kanto natin na nababasa. Ito po ang binabasa nila, oh. Ito po, at po pwede nyo pong i-check yan sa Pasyong Mahal, page 5. Ito po ang ating mababasa. Babasahin ko po sa pasyon na pagbasa ng mga pasyon ng taga Quezon. Ganito po namin binabasa ng mga lola ko yan. At sa inisis na libro na lalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang dilagang sa inisis na sulat, anya'y pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao, nagtan sa ikapito, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ipinagbilin at talimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Maliwanag po mga kababayan na binabasa taon-taon. Magtataka ka naman. Ito po ay binabasa ng ating mga kaibigang Katoliko taon-taong singkat. At sa loob po ng ilang daang taon ay binabasa nila ito. Ang liwaliwanag, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ipinagbilin at talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Yan po ang ating Exhibit D o pang-apat na patunay. Kung hindi kayo nakokontento sa kalendaryo, hindi kayo nakokontento sa diksyonaryo, hindi kayo nakokontento mga kapatid ko sa pag-aaral ng salita, ito po, pasyon. Patunay na tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang dilagang sa inis ng sulat, anya'y pawang tapat, Diyos ang nagpahayag. O ito, Exhibit E. Patunay nang ang ating Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng banal na kasulatan, nooy araw ng paghanda at nalalapit na ang Sabath. Sangayon sa Lucas 24:23-54. Nang mamatay ang Panginoon, araw ng paghanda, malapit ng araw ng Sabath. At ang mga babae na nagsisama sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at mga ungkwento, at ng araw ng Sabath, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ano ang sumunod na araw doon? Datapwat ng unang araw ng Sanglinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda at nasumpungan nilang naigulong na ang bato. Nang unang araw ng Sanglinggo, wala nang ating Panginoong Yesus doon sa libingan. Narito ang payak na katuwiran. Nang mamatay ang ating Panginoon, ang tawag ng Biblia doon ay araw ng paghahanda. Kasi noon wala pang mga pangalan kagaya ng Lunes. Ang pangalan lang noon ng mga araw ay unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat na araw, ikalimang araw, ikaanim na araw, araw ng paghahanda, yung pampito, araw ng Sabath. Ano yung araw na araw ng paghahanda na doon daw namatay ang ating Panginoong Yesus? Kaya ang sabi nila, uy Mare, mukhang Biyernes Santo yung mukha mo, parang patay yung Diyos. O, di ba ganon? Sabi natin yan, sa Biyernes Santo, namatay ang ating Panginoon. Ang sumunod na araw daw doon ay yung araw ng paghahanda. Araw ng paghahanda, ang sumunod na araw ay araw ng Sabath. At yung mga babae na nagsisama ay nagpahinga ayon sa utos. At ng unang araw ng Sanglinggo, sabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay nabuhay na. Anong araw yon? Kaya ang tawag natin dyan ay Linggo ng... Baka po pagkakamalan nyo pa ang napakaliwanag na turo at aral ng banal na kasulatan. Ang linggo po ay unang araw ng Sanglinggo. Ang Sabath po ay araw ng Sabado. At ang araw po ng paghanda ay araw ng Biyernes. Kaibigan, ito isang bagay na napakaliwanag para ating mapagkamalan na nagkakamali tayo sa araw na ating ipangingilin. Ito po ang mga katotohanan. Sabi nila, alam mo, nang nabuhay ang Panginoong Jesus, pinalitan na niya yan eh. Iba na ngayon, bahala ka na. Noong panahong Hudyo lang yan. Sa panahong Kristiyano, iba na. Kaibigan, pakinggan niyo po ang Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin ang kautusan. Totoo po ba na ginanap ng Panginoon ang pangingilin ng araw ng Sabat? Sa Lucas 4:16, at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa.
ipapapansin ko po sa inyo yung salitang kaugalian. Hindi po basta napadaan doon ang ating Panginoong Hesus. Sadya siyang pumupunta sa sinagoga. Bahagi ng buhay niya ang pangilin ng araw ng Sabat. Mga kaibigan at mga taga-subaybay, wag ho sana kayong masasyak sa sasabihin ko. Si Kristo po na nagtayo ng Kristyanismo, Sabadista. At wala po kayong mababasa sa banal na kasulatan na ipinangilin o itinuro ng ating Panginoong Hesus, na ipangilin o di kaya naman ay pinabanal niya ang unang araw ng sanglinggo na linggo. Ang ating Panginoong Hesukristo po na nagtatag ng Kristyanismo, ang araw po ng kanyang pagsamba ayon sa kanyang ugali ay araw po ng Sabat o araw po ng Sabado. Bukas po pag-aaralan natin bakit naging linggo. Huwag ho kayong mag-alala. Pansamantala, yan po ang turo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sabi nila, may mga nakakausap po kami, para lang yan sa Israelita. Kaya sasabihin nila, kayo ba mga Israelita? Kasi yung Sabat para lang yan sa mga Hudyo sa mga Israelita. Hindi po. Ang sabi po ng Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao dahil sa Sabat. Kaibigan, pagtingin mo sa salamin, pagkatapos naniniwala kang tao ka, para sa iyo ang Sabat. Pero pagtingin mo sa salamin, sabi mo, parang hindi ako tao exempted. Pero kapag ka ikaw ay naniniwalang ikaw ay tao, yun ho bang Pilipino, tao? Tao ho. Yun ho bang mga Bisaya, tao? Bicolano, tao? Mga Tagalog, tao? Pagka ikaw ay naniniwalang ikaw ay tao, maliban na lamang pong hindi ka talaga naniniwalang ikaw ay tao, hindi po kayo damay dito. Pero yung Sabbath, ginawa para sa ating mga tao. Kaibigan, para sa iyo ang araw ng Sabbath. Alam ng Diyos, kailangan natin ng pahinga. Alam ng Diyos, kailangan natin ang panahon sa piling ng ating manglilikha. Baka sasabihin ng iba, siguro, ng panahon na ng mga apostol, wala na yan. Hindi po. Ito po, Gawa 17:2. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila sa 3 Sabath at nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Si Pablo po, halos ilang taon nang namamatay ang ating Panginoong Hesus. Nang siya po ay makumberte sa Kristyanismo, siya din po ay nangingilin ng araw ng Sabath. Hindi po sila nangilin ng kung ano nung araw noon, kung mapatay ng ating Panginoong Hesus. Baka sabihin nyo, siguro nang naubos ang mga apostol ngayon, hindi na tayo sakop ng Sabat. Pakinggan niyo po ang Isaias 66, talatang 22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ano po ang sabi ng Panginoon? Bagong langit at bagong? Ito ho bang lupa natin yan at saka langit yan luma o bago? Luma, no? Ito ba, lilikhain pa lamang o nalikha na? Nalikha na. Sa madalit sabi, hindi itong lupa at langit na ito ang tinutukoy ng Panginoon. Lilikhain pa lamang niya ang lupa at langit na ito. Ano daw ang meron doon sa bagong langit at bagong lupa? Sa Isaiah 66, talatang 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaibigan, sa bagong langit at bagong lupa na inaasahan nating mamanahin ng mga banal, ang araw pa rin po ng pagsamba, sabi po ng Panginoon, hindi po ng inyong mga lingkod. Binabasa po natin ang pahayag ng Panginoon. Ay araw pa rin po ng Sabath, ang pagsamba ng lahat ng tao na makakarating sa langit. Narito ang katuwiran, mula kay Adan hanggang makarating kay Moises, kay Patriarka Moises. At mula dito kay Moises hanggang makarating sa ating Panginoong Hesus. At mula sa ating Panginoong Hesus hanggang makarating sa mga alagad. At mula sa mga alagad hanggang sa panahon ng mga Hudyo at ng batang iglesia, ang araw po na ipinapangilin mula sa paglalang hanggang sa bagong langit at bagong lupa ay araw po ng Sabat. Mula doon sa paglalang ng Panginoon sa Hardin ng Eden hanggang sa panibago niyang paglalang na bagong langit at bagong lupa ay araw po ng Sabat o Sabado
ang ipangingilin po ng kanyang mga anak. Hindi po tayo maaaring magkamali sapagkat napakaliwanag ng mga bagay na ito para ating mapagkamalan. Kaibigan, tiyak at tunay, ang araw ng Sabat ay ang araw ng Sabado na siyang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na dapat nating ipangilin. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay ganito. Sa Juan 14:15, ang sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Ito ay tungkol kay Jesus at sa ating Panginoong Diyos na nag-uutos sa atin na ipangili natin ang araw ng Sabat. Ito ay tungkol sa paghahayag natin na mahal natin ang ating Panginoong Jesus na sa nakalipas na napakaraming mga gabi ay pinatunayan natin na mahal niya tayo at bilang tugon, siya naman ay nagtuturo sa atin kung mahal niyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Ano ang pagmamahalan na walang panahon? At ano ang panahon kung walang pagmamahalan? Sabi ng isang kantang Ingles, what is time without love? And what is love without time? Kaibigan, hindi ba kapag ka may mahal ka, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang yung nagbibigay ka ng regalo, tinetext mo, kailangan meron ka ring time. Dapat may panahon ka sa Kanya. At yung time ay hindi basta-basta time, quality time. At ang Sabat, o ang araw ng Sabado, ang ikapitong araw ay quality, sapagkat ito'y binasbasan, pinabanal, at ipinangilin mismo ng ating Panginoong Diyos. Ito ang araw na special, natatangi. At sa araw na special, gusto ng ating Panginoong Diyos na makipag-date sa atin, makitagpo sa atin sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Pagka ipinilit po natin na pumunta sa ibang araw, maliban doon sa sinabi ng Diyos, baka po hindi kayo magkita ng inyong sinasamba. Parang kapag ka ikaw ay may kadate na babae o lalaki, pagka pinag-usapan ninyong Lunes, tapos dumating ka ng Martes, dahil matigas ang ulo mo, ang mangyayari niyan, mabubwisit sa'yo yung kadate mo. At mabubwisit ka din pagdating mo ng Martes dahil wala siya. Bakit? Hindi ka dumating sa itinakdang araw. Mahal niyo ba ang ating Panginoong Jesus? At yung pagmamahal na yan ay mahahayag sa pamamagitan ng paglalaan natin ng panahon sa Kanya. Kaibigan, gusto kong ipauna sa iyo, siya ang nauna na naglaan ng panahon. Siya ang nagbukod ng araw ng Sabbath dahil mahal niya tayo. Gusto niya tayong makatagpo. Pumunta tayo sa bahay-sambahan kapag kaaraw ng Sabat. Doon naman sa mga sumasamba pero binago ang utos ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kapag ka po ipinilit niyong, Biyernes na lang, Linggo na lang, Huwebes na lang, o bahala na ako dyan, basta't may araw. Kaibigan, pagka po ganun ang iniaral ng inyong relihiyon, nalulungkot po kaming sabihin sa inyo, na ang pagsamba, sangayon sa Mateo 15:9, ay nagiging walang kabuluhan. Sayang po ang inyong pagpapagal. Sayang ang inyong magagarang mga suot. Sayang po ang inyong pagluhod kung ang ating pagsamba ay walang kabuluhan dahil ang nasusunod natin ay aral o utos ng mga tao. Pasintabi po sa ating mga kababayang Katoliko. Ito po ang nakalagay sa inyong mga bahay-sambahan sa harap ng inyong mga kapilya. Mangilin ka kung linggo at mga pistang pangilin. Hindi po ganyan ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Wala po kayong mababasa kahit na isa. Hinahamon ko po yung nasa internet at nasa TV ngayon. Wala po kayong mababasa na ipinag-utos ng Diyos sa Biblia na ipangilin ang araw ng linggo o ingatang banal. Anong sabi ng Apostol Juan sa unang Juan 2:4? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pagka sinasabi ng isang grupo ng pananampalatayang kami sa Diyos, pero iba ang ginagawa kaysa sa iniuutos ng Diyos at nilalabag pa ang utos ng Diyos, kayo daw po ay nagkakasala ng pagsisinungaling at wala po sa inyo ang katotohanan. Sabi naman ng iba, lahat yan palangit. Palangit lahat yan. Punta lahat ng langit yan, bahala na kahit ang araw. Pakinggan niyo po ulit ang sabi ng Panginoon, 7:21 ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng
kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi po lahat ng relihiyon talaga na nagtuturo ng kung ano ng daan ay diretsyo ng langit. May daan lang po talaga na patungo sa langit. Ito ay ang daan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi nila, kasi yung lolo ko at lolo ng lolo ko, linggo na ang samba eh. Di ba tayo maraming mga Katolikong ganyan? At nabulat sa relihiyon na ang araw ng pagsamba linggo. Yung lolo kasi natin at lolo ng lolo natin, namulat na ang araw ng samba linggo. Pero pagka daw po naniniwala tayo sa salit-saling sabi, nawawalang kabuluhan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Totoo pong lahat tayo ay mayroong pagkakamali sa ating mga paniniwala. Pero kapag ka po dumating ang tama, magalak tayo at tanggapin natin sapagkat ito ang totoo at ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang tayo ay makasunod sa Kanyang banal na kalooban. Uulitin ko po, ang pagsunod natin sa Kanya, ang nagtutulak sa atin ay ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Ang isang taong nagmamahal sa Diyos, susunod sa kalooban ng Diyos. Ang isang taong kumikilala sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo ay susunod sa Kanyang banal na kalooban. Kung paano natin sinusunod ang mga tao na ating minamahal. Pag mahal natin ang isang tao, sinusunod natin. Pagka hindi natin mahal, bahala ka. Kaibigan, alam ko po na mahal mo ang Panginoong Jesus at mahal ka ni Jesus. Sundin natin ang Kanyang banal na kalooban. Ang ating Panginoong Jesus na nagtatag ng Kristyanismo ay isa pong nangingilin ng araw ng Sabado, hindi po linggo. At si Jesus ay palaging umaakay sa pagsunod. Si Jesus ay kagaya ng isang mabuting pastor na inaakay ang kanyang mga lingkod at ang kanyang mga anak sa pagsunod sa Kanya. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa ikalawa sa mga alapaap ng langit, ay dalawang uri lamang ng taong Kanyang masusumpungan. Ang isang sabi ng banal na kasulatan ay yung mga nagtsatsaga na mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Yun po ang mga banal. Sino? Yung tumutupad ng mga utos ng Diyos. Ang dadalhin po ng Panginoon sa langit ay yung mga masunurin sa Kanyang banal na kalooban. Yung mga parurusahan po ay yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Alam niyo po kung bakit? Pag dinala sila sa langit, hindi man sila happy. Hindi sila maging masaya doon kasi hindi naman sinusunod yung kalooban ng Panginoong Diyos eh. Aba, dito sa lupa, ayaw nga nilang sumimba. Kaya lang sila sumisimba, 30 minutes lang, uwian na, maghapon. Eh doon, 24 oras, 7 days. Sasamba ka sa Panginoon. Yun ang buhay mo, buhay ng pagsamba. Eh kung dito lang, mga 30 minuto, nanghihinawa ka na, ang haba ng preacher Gusto ko yung reliyon namin, 45 minutes lang. Pagkayari na, sugal na, madyong na, yosi na, laklak na. Pero para pampatanggal lang ng konsensya. Kaya marami nagre-reliyon, tama lang, 30 minutes lang ang simba. Kaibigan, ang pag-uutos ng ating Panginoon ay pagsamba sa araw ng Sabat. Buong araw ng Sabat ay araw ng pamahinga. Kaya po, nakakatuwa, maraming mga tao ang ayaw sumunod sa Diyos dahil mahirap daw. Kaibigan, mas masarap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mahirap sumuway sa Kanyang kalooban. Ganun pa rin po, nasa inyo ang pagpili sa inyong mga sarili. At alam po namin kayo'y matalino. Sana po ay piliin ninyo ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat sa buhay na ito, Siya ang ating kapahingahan. Si Jesus ang ating kapayapaan. Siya ang ating kapahingahan ng ating mga katawan at ng ating mga kaluluwa. At sa langit na bayan, doon malulubos ang ating pagpapahinga kapag tayo iniligtas na mula sa lugar na ito na punong-puno ng kasalanan. Kaibigan, piliin mo si Jesus. Piliin mo ang kalooban ni Jesus. At matutuklasan mo, yun ang pinakamasayang buhay. Yan ang pinakamasarap na pananampalataya. Yung alam mong ikaw ay nasa piling ni Jesus. Sa dami ng relihiyon ngayon at nagtuturo sa ating buhay pananampalataya, madalas nalilito tayo. Pero sa gabing ito, humarap ka sa isang payak, pero tunay na katotohanan. Ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin, ang ating Panginoong Jesus, ay gusto kang katagpuin sa araw na Kanyang itinakda at itinalaga. Ito ay ang araw ng Sabat, ang ika-7 araw o ang araw ng Sabado. Hindi ba mabuting tugunin natin ang ating pagmamahal, ang ating Panginoong Jesus, na nagmahal ng nauna sa atin? Mga kapatid ko, ang pangingili natin ng araw ng Sabat, huwag niyong kalilimutan.
paghahayag natin ang ating malalim na pagmamahal kay Jesus, na nauna nang nagmahal ng napakalalim sa atin. Sa atin pong mga taga-subaybay, nais po namin kayong anyayahan na manalangin sa gabing ito sa pagtanggap sa paanyaya ng ating Panginoon sa Kanyang banal na araw, tayo'y mamahinga at tayo'y sumamba. Saan man po kayo naroroon, inaanyayahan ko po kayong tumayo, tayo po'y mananalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat ang aming mga puso ay nakasumpong ng kapahingahan sa aming Panginoong Jesus. At hindi lamang kapahingahang spiritual at emotional, Panginoon, ang inyong iniaalok sa amin. Kayo po ay nagtalaga ng isang araw na aming ipagpapahinga upang ikaw ay aming makatagpo at maihayag namin ang pagmamahal at pag-ibig namin sa aming Panginoong Jesus na nagmahal ng gayon na lamang sa amin. Panginoon, ibinibigay po namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Panginoon, kami susunod sa iyong banal na kalooban. Susunod po kami sa iyong kagustuhan sapagkat siyang pinakamabuti at pinakamainam sa aming mga buhay. At kami po na mga nauna ng sumunod, Panginoon, hanggang ngayong gabi, hindi po namin pinagsisisihan na kami sumunod sa iyong banal na kalooban. Manapay malalim naming kaligayahan na masunod ang iyong banal na kalooban dito sa lupa, kung papaanong inihahanda niyo kami na maging mamamayan diyan sa langit na bayan. Panginoong Jesus, tinatanggap ka po namin ngayong gabi. Inyo sanang pagkalooban ng kapahingahan ng aming mga kaibigan na ngayon ay napapagal, na stress, napapagod sa dami ng tensyon ng buhay. Ang kapangyarihan po sana ng pamamahinga ng araw ng Sabat ay sumaaming mga puso. Salamat po sa pagtanggap sa aming pananalangin at pagtatalaga. Dahil ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.